The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkad ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, ay babatiin lang po muna namin ang aming mga butihing direktor. Director 4, Sir Dionisio G. Alvendia. Director 3, Joel V. Dator. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, at kay Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Siyempre, binabati rin po namin ang aming mga section head sa STIPS and sa STIDS, si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Bes G. S. Magararu. At siyempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto. Ayan, partner gumanda na ang panahon. Ayan, so sana naging safe po tayong lahat sa nagdaang bagyo. At syempre, binabati rin po namin ang mga naka-field work ngayon sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel na naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura sa ating bansa. So, sa huling episode po ng Usapang RCEF ay pinag-usapan po natin ang benepisyo at features ng rice thresher kasama si Sir Jason Cabrera mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss nyo ang previous episode na ito, ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. At maaari nyo rin pong mapahinggan ang replay episode natin ngayong araw sa araw po ng Sabado. Ayan. And please do like and follow po the official Facebook page of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman pong makita o malaman po ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, ay i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. At ilalagay po namin yung link sa comment section para po mas mabilis nyong ma-access. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan o sa atin pong programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Mindoro Progressive MPC sumailalim sa Field Validation Activity. Sumailalim sa Field Validation Activity ang Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative para sa Rice Processing System o RPS-2 noong November 3 to 7 sa Mamburao Occidental, Mindoro. Layunin aktibidad na masuri ang kapasidad at kakayahan ng mga potential beneficiary na magkaroon ng RPS-2. Ito ay pinangunahan ng FMFOD katuwang ang PMO at EDD. 30 FCAs sumailalim sa Farm Machinery Enterprise Orientation. Sumailalim sa Farm Machinery Operation, Management and Enterprise Development Orientation ang 30 FCAs mula Cagayan noong November 3.
kung saan tinalakay ang operational plan at paggamit ng utilization record book para sa mas epektibong pamamahala ng kanilang farm machinery enterprise. TMTD dumalo sa orientation ng farm tractor. Dumalo ang 23 TMTD staff sa orientation tungkol sa full-scale cross-section ng farm tractor noong November 5. Nagsilbing resource speaker si Mr. Archie Azucena ng Fit Korea Trading Fields Incorporated, lokal na kinatawan ng TYM Corporation of South Korea. Ang farm tractor ay donasyon mula sa TYM Corporation sa ilalim ng MOU nito sa PhilMec na nilagdaan noong October upang suportahan ang modernisasyon ng agrikultura sa bansa. Region 2 nakatanggap ng makinaryang RCEF. Ipinagkaloob ng PhilMec ang 50 units ng makinarya na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos mula sa RCEF Mechanization Program sa ginanap na regional turnover sa Igig, Cagayan noong November 3. Kabilang dito ang 4-wheel drive tractor at rice combine harvester na ibinigay sa 39 FCAs at LGUs mula sa mga probinsya ng Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino. Pagsasanay sa operation at maintenance ng traktor isinagawa. Nagsagawa ang TMTD ng specialized training on the operation and maintenance ng 4-wheel drive tractor na dinaluhan ng mga RCEF trainers noong November 5. Ang training ay nagbigay ng mga kasanayan tulad ng wastong operasyon at maintenance ng traktor upang mapabuti ang kapasidad ng mga trainers sa pagtuturo sa mga magsasaka. Rice Mechanization Training isinagawa. Isinagawa ng PhilMec ang training course on rice mechanization and post-harvest technologies na dinaluhan ng 29 agricultural biosystems engineers at technical staff mula sa TMTD, FMFOD, EDD at TPI noong November 6 to 7. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa rice grain properties at drying and milling. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. Ngayong episode po ay makakasama po natin si Engineer Mark Bernard A. Vidad, Science Research Specialist 1 mula sa Technology Management and Training Division o TMTD ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ibabahagi po sa atin ni Engineer Vidad ang pagpapatuyo ng palay sa tamang paraan. Ayan. Magandang araw po, Engineer Mark. Magandang araw din po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at tagapakinig po ng ating programa ngayon. Sana po lahat ay nasa ligtas na kalagayan. Ayan, welcome back po, sir. Thank you. Ayan. So, pangalawa na daw kasi ni Sir ngayon. Ayan. So, Sir, para umpisahan po natin ang ating talakayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung bakit po mahalaga ang tamang pagpapatuyo ng palay bago ito iproseso o gilingin? So, thank you po, no? So, napakahalaga ng tamang pagtuyo ng palay natin sa lahat ng proseso ng pag-handle ng ating palay, no? So, unang-una, pag tama yung pagkatuyo ng ating palay ay napipigilan yung ating tinatawag na quality deterioration o pagbaba ng kalidad nito. At pangalawa, mas maayos yung bigas na pwede nating makuha sa palay natin, hindi siya magiging durog-durog. At pangatlo, syempre, pinaka-importante ito sa ating mga magsasaka, mas mataas ang presyo ng ating tuyong palay kumpara sa basa o sariwang palay na ibebenta. Ayan. Ano po, sir, yung inire-recommend po na moisture content ng palay bago po ito iproseso or itago? Okay, so pagdating naman po sa moisture content, alam ko ay naririnig na ito ng mga magsasaka natin, lalo kung nagbebenta sila. Ito yung ating 14% na MC o moisture content.
So sa level na yon ng 14% ay stable yung ating palay at pwede siyang i-imbak ng mas matagal na panahon. Pero naman, pwedeng mas mababa yung MC natin kung meron tayong ibang paggagamitan nito. For example, kung ang ating palay ay seeds na pangpunla, ay dapat ang MC natin is 12 to 14%. At kung lalo naman kung long-term storage o pangmatagalan yung ating palay na i-imbak, pwedeng mas mababa pa na 9 to 10%. Magkakaiba po pala. Yes, magkakaiba sila. Sir, paano po nakakatulong yung mechanized drying sa pagtaas ng kalidad ng bigas? Okay, so sa kalidad ng palay, sa totoo lang po, pag naani na yung ating palay, natanggal na mula sa puno niya, hindi na natin mapapataas yung kalidad niya. Ang nagagawa na lang po natin ay panatilihin yung mataas niyang kalidad at pigilan yung pagbaba nito na nagagawa nga po natin sa pamamagitan ng pagtuyo o drying. Sir, pwede niyo po bang i-differentiate or ipaliwanag kung ano po yung kaibahan ng natural drying or solar drying po sa mechanical drying ng palay? Okay, so yung natural drying natin o yung traditional na pamamaraan ng pagtutuyo, yun nga yung mga pagbibilad na ginagamit lang natin yung sikat o yung init ng araw at yung hangin sa paligid para matuyo yung ating palay. Pagdating naman po sa mechanical drying, yun nga, gumagamit tayo ng mga makinaryang pantuyo na may sariling source o pinagmumula ng init at hangin na kung saan mas kontrolado yung pagtutuyo natin sa ating mechanical drying. Sir, may advantage at disadvantage po ba yung kung ang gagamitin po ay traditional sa mechanical drying? Kung sa mga advantage, mas malaki ang advantage ng mechanical drying dahil mas nakakatipid tayo sa labor, mas mabilis yung ating pong pagtutuyo, at kahit anong buwan o panahon, lalo kung tag-ulan, mas nakakatuyo tayo dahil yun nga, hindi na kailangang ibilad sa labas yung ating palay, pwede nang sa mechanical dryer at hindi na di-delay yung ating pong pagtutuyo. Ayan, thank you so much po, sir. Ayan, so ayun mga ka-Radyo Agri, sana po nakapag-take down notes kayo tungkol sa sa kaibahan ng natural drying at mechanical drying ng palay. Ayan, so pwede po kayong mag-comment sa ating comment section kung may mga dagdag na katanungan po kayo kay Engineer Mark, at magbabalik po siya para sagutin ang inyong mga tanong at mga tanong din natin, partner. Ayan. Ayan, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo po ng RCEF Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita po sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Ayan. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez,
or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmex CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740.
At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron kayong mga katanungan regarding po sa application ninyo upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Ayan, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin si Engineer Mark Bernard Vidad. Ayan, sir. Paano naman po makakatulong o nakatutulong ang paggamit ng mechanical dryer sa pagbabawas po ng post-harvest losses? Okay, so sa paggamit ng ating mechanical dryer, sabi nga natin kanina na mas kontrolado natin yung pagtutuyo. So naiiwasan natin yung nasasayang na timbang sa palay natin dahil sa hindi tamang pagkatuyo. Pangalawa din, wala na rin yung mga sinasabi natin na nasasayang na porsyento dahil nawawala o natatapon dahil nga sa pagbibilad sa labas. Katulad ng paghinahangin o kaya po ay nadadaanan o nasasagasaan ng mga sasakyan. So wala na rin po yung mga tinatawag natin na physical losses o spillages na tinatawag natin. So isa pa, yun nga, nabanggit na rin natin na kahit tag-ulan, ay pwede tayong magtuyo ng palay natin at hindi na nga nadidelay yung atin pong pagtutuyo at mas lalo pong pe-preserve o lalo pong napapanatili yung magandang kalidad ng atin pong palay. Ayun. Sir, so anong mga uri naman po ng mga dryer ang pinatutupad o ipinapamahagi po sa ilalim ng RCEP Mechanization Program? Yung mga dryer na pinamimigay natin, mga mechanical dryer ay yung ating mga tinatawag na batch type recirculating dryer na kung saan po ay pag nagpasok tayo ng isang bulto o isang batch ng ating pong palay ay paulit-ulit niya pong pinaiikot sa loob ng ating sistema yung palay natin para mas pantay at mas maayos yung pagkatuyo. Yung atin pong mga mechanical dryer na ito ay pwedeng kada isang unit ang capacity niya ay 6 tons o 12 tons. Ayan, para po sa susunod na katanungan. Ano naman po sir yung mga karaniwang pagkakamali po ng mga magsasaka sa proseso po ng pagpapatuyo ng palay? Okay, so maraming nagiging pwedeng kamalian o error yung ating mga magsasaka pag hindi tama yung pagtutuyo nila, no? So unang-una po, syempre pag hindi tama yung pagtutuyo, una kung nakulangan sa tuyo or under-dried. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong tuyo, basa pa yung atin pong palay. At yun po ang nagiging problema o nagiging resulta ay pag inimbak natin, pwede siyang tubuan ng amag o molds or pwede siyang pagbahay ng insekto at kainin ito. So doon nawawala yung atin pong porsyento ng ating palay. Pangalawa naman, pag sobra naman po yung atin pong pagtutuyo o yung ating tinatawag na over-dried, ay lumulutong masyado po yung atin pong palay at pag pinagiling po natin yon sa mga rice mill natin, ay nadudurog po yung atin pong bigas. So, nababawasan po yung porsyento ng atin pong nakukuhang bigas. At susunod naman po problema, yun nga, yung ating mga spillages o yung nawawala dahil hinahangin, tumatalsik, kinakain ng mga hayop. So, kahit sabihin natin maliit na porsyento ay nakakabawas pa rin po sa atin pong palay. At pinakahuli nga po ay pag hindi po pantay yung pagtutuyo, meron po tayong tinatawag na moisture gradient. So pwede po pag hindi po maayos yung paghahalo ng palay pag tinutuyo, pwedeng hindi po pantay yung tuyo niya. Pwedeng yung taas, tuyo po siya dahil direkta po yung sikat ng araw, pwedeng yung ilalim po medyo basa pa. So hindi sila pantay yung pagtuyo nila. Ayun. Kaya mahalaga, partner, na uma-attend ng mga trainings po, di ba? Kasi sir, syempre binabahagi nyo rin tong mga proseso po. Tama po ba, sir? Yes po. Ayun. Sir, para sa huli nating katanungan, anong mga hakbang po ang dapat gawin ng mga magsasaka upang mapanatili ang kahusayan at mahabang buhay ng kanilang mechanical dryers? Okay, para naman po mapahaba at mapatagal natin yung buhay ng ating mga mechanical dryer, unang-una po syempre, hindi po mawawala dapat ang regular na maintenance. Lalong-lalo po kung gamit na gamit o lagi pong ginagamit yung atin pong mga dryer. Katulad po ng maintenance natin ay yung mga paglalagay po ng mga grasa o lubricant sa mga moving parts, kagaya po ng mga kadena at motor. Susunod po ay paglilinis po ng ating furnace at mga blower. So tatanggalin po natin
From time to time, may mga naiipon pong dumi. At pag-check po syempre ng mga daanan ng ating palay kung ito po ba ay butas na o nababarahan dahil po may naiipon sa ilalim o loob. At susunod naman po ay ugaliin po natin na linisin po yung dryer natin at bago at pagkatapos po gamitin, no? Siguraduhin po natin na wala pong naiiwan sa loob na nagiging pondo po pagkatapos natin gamitin o bago po natin gamitin yung ating dryer para po hindi po siya pagbahayan po ng mga hayop katulad ng ibon at daga. At pinaka-importante po na para po tumagal ang buhay po ng ating mechanical dryer ay ugaliin po ang tamang paggamit nito para maiwasan ang mga sira at aberya ng ating unit. Ayan, maraming salamat po Engineer Vidad sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at sa mga paalala po sa ating mga magsasaka. Ayan. Kung mayroon pa po kayong mga katanungan o nais pong linawin sa topic natin for today, ay maaari po kayong kumontak or mag-email sa Technology Management and Training Division o TMTD sa kanilang email tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. So, wag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at sabay-sabay nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Ako po si Ginoong Eduardo Ariola, presidente po ng Kalingkamasan Farmers Association ng San Juan, La Union, sa tanggapan po ng PhilMec. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kasamahan sa asosasyon sa kadahilanan na sa ngayon at least mapapanatili na nilang maayos, mabilis ang kanilang pagsasaka. Mapababa nila ang production cost at may tataas ang kanilang production sa taon-taon. Unang-una gusto ko pong pasalamatan ng mga namumuno sa ating agrikultura, sa ating namumuno sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pamimigay ng mga kakailanganin nila sa pagsasaka. At yan po ang mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa La Union. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. So, syempre bago po tayo magtapos sa ating episode tungkol sa pagpapatuyo ng palay sa tamang paraan, Engineer Mark, baka meron po tayong gustong ibahagi or i-share na announcement po about sa mga upcoming trainings po ng inyong division. Okay po, thank you. Nabanggit na nga po natin kanina na mahalaga po yung tamang paggamit at maintenance po ng ating mga mechanical dryer. At ang PhilMec po, ang aming division, ang TMTD, ay nagsasagawa po ng mga libreng training tungkol po sa ating mga post-harvest technologies, mga dryer at rice mill, para po sa ating mga beneficiaries upang turuan po sila ng tamang paggamit at maintenance. So kung kayo po ay interesado na makakuha ng unit at magkaroon po ng libreng pagsasanay, ay wag po kayong mag-atubili na mag-request po na maging benepisyaryo po ng ating programa. Dahil po sa atin po mga makabagong makinarya, gaganda ang ani at tataas po ang kita ng ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Engineer Mark Bernard A. Vidad, mula po sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya. Thank you, sir, sa inyong time, sa pagbibigay niyo po ng impormasyon at pagbahagi po ng mga ito sa ating mga viewers. Welcome din po and thank you so much din po sa inyo. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng mga tumutok at nakinig sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok
makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan, so hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.